Gazini de Filipina. Qué mujer tan linda, tan hermosa. Ay, lo que transmitían en el escenario era wow, me sentía muy identificada con ella, sentía que ella tenía como esa fuerza que a mí me gusta. So ang inyong napanood mga kapolitika ay itong si Vanessa Pulgarin ang nanalo sa MJ All-Stars 2026. At meron po palang balita ngayon dito kay Vanessa dahil pupunta siya sa Pilipinas sa June 9 to 11 sa taong ito para i-promote ang MJ All-Stars. So alam naman natin mga kapolitika kung gaano ka-supportive tayo dito sa mga pageant ni Nawat. At we are hoping and we are expecting na ganun rin po kainit ang ating pagsalubong dito kay Vanessa Pulgarin kahit pa hindi man nanalo yung ating ipinadala doon na si Gazini Ganados. So June 9 to 11 ay nasa Pilipinas po si Vanessa Pulgarin para i-promote yung katatapos lang na MJ All-Stars 2026. So meron po palang balita dito kay speaking of Vanessa, meron pong balita mga kapolitika dahil nga sa social media ay nahambing itong nanalo sa MJ All-Stars dito sa ating artista na si Max Collins. Talagang magkahawig at magkahawig sila mga kapolitika, mo especially sa bibig at sa mata. So naano tuloy na kita at napansin ng mga Latino, especially itong lagi nating sinusubaybayan si Jens Castro na akala niya yung billboard mga kapolitika na nasa EDSA ay si Vanessa Pulgarin. So naano niya ito na kanyang na-content dito sa kanyang social media page at finact check agad ng ating mga netizen na ang sabi hindi daw ito si Vanessa kasi na-mention niya doon sa kanyang social media na mainit daw at mahal na mga Pilipino itong si Vanessa. And not knowing na hindi po ito si Vanessa kundi yung ating artista nga na si Max Collins. Kasi talagang magkahawig at magkahawig sila mga kapolitika at pinost dito sa social media. So napanood niya siguro at nakita niya dito sa mga shorts at sa mga video clip itong video ni Max Collins. At marahil ay naisip niya na ito ay si Vanessa Pulgarin na mahal na mga Pilipino. So we support naman kay Vanessa kasi wala naman tayong issue dahil napakabait niya naman dito sa kanyang sinabi kay Gazini Ganados, but it's just that we have to tell the truth na hindi po si Vanessa yung nasa billboard sa EDSA kundi yung artista na si Max Collins. Okay, so yun mga kapolitika ang pinaka-latest at yung second edition pala ng MJ All-Stars is gaganapin siya sa December 12, 2026. So sana is hindi sila magkasabay nitong Miss Cosmo 2026. Sana is pina-January na lang ni Nawat mga kapolitika itong MJ All-Star instead na magkasabay pa dito sa sa papageant sa Vietnam na Miss Cosmo para sana is hindi mahati yung atensyon ng publiko or most especially ng mga Filipino supporters dito sa Miss Cosmo at sa MJ All-Stars. Okay, so yun po ang ating pinaka-latest ngayon dito sa MJ All-Stars, kakatapos lang na beauty pageant na ginanap dito sa bansang Thailand. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, sino po sa inyong palagay ang dapat at karapat-dapat na ipadala ng Pilipinas dito sa second edition ng MJ All-Stars sa December 12? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. American Talent Challenge. Hot stage. Lagi tayo handasmos. Ngayon pa Ha? Pero tinatsahan. Di pa ba tapos? You know, I'll never close doors, pero meron kong ganito. Parang hindi one at a time. Para ba sa stars o para sa Miss Grand International back to back? Ang matasabi ko, where's the fun in that if nagsabi na ako sa mag-worry? Kaya ang lang nga. Saan ka mas interesado? All-Stars o sa normal MGI? If ever. You know, kasi obviously ito yung Miss Grand All-Stars. And I do love the Miss Grand International also. So they really offer two different things. But when they announced Miss Grand All-Stars, syempre, it really did resonate with me because it's for queens that feel like may ibubuga pa. Yung mga hindi pa nananalo internationally. Of course, if the person is want to represent the Philippines again, of course, the answer is yes. Alam niyo naman na mahal pa rin. Alam namin yon. So, totoo ba yung napabalita na dapat lalaban sa MMD this year?
ang taas ng chance kung hindi siya na-rescue. Medyo punong-puno talaga yung vehicle since last year. Kaya, you know, when the perfect opportunity comes, the things in your life mag-aalign. Alam mo, MMD, kung naalala mo yung vlog ko na pinanood ko at nag-comment ka doon, ang sabi ko doon, pag si MMD lumaban sa Miss Grand International, bibigyan niya na sobrang tulas ang MGI na nakakaloka. Nakabangan namin talaga. You know, nasa dugo ko naman talaga, mga Marquez, pag nasa entablado, we're definitely given. Michelle, how does it feel like hosting here in Thailand? You know, the hospitality is amazing. The resemblance to Manila is so interesting also. It's been 10 years since I was last year in Bangkok. Kaya napakasarap din naman yung pakiramdam na nandito. And Miss Grand International Art has been taking care of me since the day I arrived. Kaya, you know, it's been nothing but fun. What is your biggest takeaway from how no one is staging this productions? You know, we can definitely take tips. A lot of productions around the world should take tips at how Papa Nawat stages his productions. Definitely. From the energy to the lighting to the stage, and just a long runway is what every queen needs to show off their work that they've trained years on end. Kaya I'm sure a lot of productions. MMD, you had mentioned that you would like to represent the Philippines again. But given a choice, would you want a sash with the Philippines on it, or would you want a sash with Michelle on it? Philippines. You know, as when I'm on stage, I compete as Michelle, but the passion, the purpose really comes from the people that support me. I wouldn't be who I am today without the fans. Wow. So now, it's more of MGI talaga kaysa All-Stars, gano'n. Ay, ang ba? Kasi Pilipinas sa klase ng sash na isa ang gitna nyo. Marami pa sa bugong organization na di natin alam. Yes! Yan, ito. Ayan na. Oh.